Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 5, Quarter 4, Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga pamaraan sa pagtutuos ng service cost. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Natutuos ang service costs sa inayos na kagamitan manually o gamit ang spreadsheet. Unang araw. Maikling balik-aral. Ibahagi sa klase ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente. Sagot, una, patayin at tanggalin sa saksakan ng gamit. Pangalawa, suriin kung saan ang sira. Pangatlo, ayusin o palitan ang sirang bahagi. Panghuli, subukan kung maayos na itong gumagana. Ano-ano ang mga kasangkapan at materyales na ginamit sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente? Sagot, distornilyador, long nose pliers, electrical tape, tester, at kapalit na pyesa tulad ng kawad o plug. Ibahagi sa klase ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente. Sagot, patayin ang kuryente, hanapin ang sira, ayusin o palitan ng parte at subukang muli. Ano ang kahalagahan ng pag-iingat sa pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente? Sagot, mahalaga ang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente tulad ng pagkakuryente at masiguro ang kaligtasan ng lahat. Panghikayat na gawain, show me game, mechanics ng laro. 1. Kayo ay mahahati sa dalawang pangkat. 2. Narito ang mga halaga ng mga bagay na ating gagamitin sa laro. Sharpener, 5 pesos. Lapis, 6 pesos. Ballpen, 8 pesos. Isang pirasong papel, piso. Ruler, 15 pesos. 3. Itaas ang mga bagay na mayroon ang bawat kasapi ng pangkat. Dalhin ang mga bagay sa harap at ipakita ito sa banker sa pamamagitan ng leader ng pangkat. 4. Bilangin ang mga bagay na nakuha ng inyong pangkat at ang katumbas na halaga ng kabuang mga bagay na nakuha. 5. Maaaring 5 bagay o higit pa ang gamitin sa laro. 6. Ang pangkat na makakakuha ng pinakamataas na halaga ang siyang mananalo. Tanong 1. Sa inyong ginawa kanina, tama ba ang tuos ng perang kinita ng inyong pangkat? Two. Nasubukan ninyo bang magtuos ng mga pinambili ninyo sa inyong bahay? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Bago natin simulan ang pag-aaral, kailangan muna nating malaman at matutunan ang mga importanteng impormasyon patungkol sa aralin na itatalakay natin ngayon. Meron lang tayong isang layunin at ito ay ang pagtutuos ng service cost sa inayos na kagamitan manually o gamit ang spreadsheet. 1. Sa tingin ninyo, bakit natin kailangan malaman o magawa ang pagtutuos ng service cost sa inayos na kagamitan? Sagot, sa tingin ko kailangan nating malaman ang pagtutuos ng service cost para malaman kung tama ang babayaran at hindi tayo maloko. Makakatulong din ito para makapag-ipon at magamit ng maayos ang pera. Dahil dyan, handa na ba kayong matutunan ang mga ito? Magsimula tayo sa pagtuklas ng mga salitang makakatulong sa iyo
upang maunawaan ang aralin. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Serbisyo ay tumutukoy sa anumang uri ng trabaho o gawain na isinasagawa ng isang tao o organisasyon para sa kapakinabangan ng iba. Customer ay tumutukoy sa isang tao o organisasyon na bumibili ng mga produkto o tumatangkilik ng mga serbisyo mula sa isang negosyo. Resibo, isang dokumentong ibinibigay ng nagbebenta sa bumibili bilang patunay ng pagbabayad para sa isang produkto o serbisyo. Basic pay, ito ay tumutukoy sa pangunahing sahod na natatanggap ng isang empleyado bago idagdag ang anumang mga benepisyo. Ito ang halaga ng sahod na nakasaad sa kontrata ng empleyado at karaniwang ibinabayad sa regular na oras ng trabaho. Porsyento. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng bahagi ng isang kabuuan bilang isang bahagdan. Ito ay kadalasang ginagamit upang ipakita ang proportion, ratio o bahagi ng isang halaga. Kaugnay na paksa bilang isa, pagtutuos ng service costs, ikalawang araw. Sa bahaging ito, basahin natin ang istorya ni Senyang Mausisa at Dodong Bulilit. Si Senyang Mausisa at si Dong Bulilit. Isang araw sa tahanan ni Ginang Masaya ay kinakausap niya ang kanyang dalawang anak, sina Senyang at Dong. Nay, pupunta na po ba tayo sa bangko? Sasama po ako, ang tanong ni Dodong sa kanyang ina na si Ginang Masaya. Hindi muna mga anak, tutuusin ko muna ang gastos at kinita ko sa ibinentang halayang ube kahapon. Bakit po kailangang tuusin ng gastos at kinita, inay? Tanong ni Senyang. Upang malaman natin kung dapat o hindi dapat ipagpatuloy ang paggawa ng halaya. Kung kumita tayo, ipagpapatuloy natin. Kung hindi tayo kumita, mag-iisip tayo ng iba pang pagkakakitaan. Tugon ni Ginang Masaya. Sige po, Nay. Tutulong po akong magkwenta. Marami na rin po akong natutunan sa pagtutuo sa aming araling matematika. Masayang sagot ni Dong. Ipinakita ni Ginang Masaya ang talaan niya ng gastos at kinita sa paggawa niya ng halaya. Ito ang nakita ng mga bata. Narito ang listahan ni Ginang Masaya. Naipakita ni Ginang Masaya na 143 pesos ang kinita niya sa paggawa ng halayang ube. Sinabi niya sa kanyang mga anak na dadagdagan niya ang paggawa ng halayang ube upang madagdagan ang kanilang kita. Inay, ipapakita ko po pala sa inyo ang ginastos ko sa ginawa naming proyekto na binordang punda ng unan. Titignan ko po kung kikita po ako kung ipagbibili ko ito. Pagkukwento pa ni Senyang. Sige ate Senyang, titignan ko kung tama ang gagawin mong pagtutuos ng gastos at kikitain mo. Tugon naman ni Dong. Ito ang pinakita ni Senyang. Tama ang pagkukwento mo. Magaling din po pala kayo sa pagkukwenta. Papuri ni Dong. Natutunan ko yan sa aking guro, sagot ni Senyang. Sabi pa nga ng aming guro, mahalaga ang pagtutuos ng gastos at kikitain tuwing gagawa ng proyekto. Pagkukwento pa ni Senyang. Sige mga anak, gawin ninyo dito sa bahay ang mga natutunan ninyong proyekto sa paaralan. Nang sa ganon ay magkaroon kayo ng paunti-unting kita at ang inyong kikitain ipunin nyo at pahalagahan. Pangaral pa ni Ginang Masaya sa kanyang mga anak. Mga tanong. 1.
Kung ikaw ay kikita ng pera mula sa paggawa ng proyekto, paano mo pahahalagahan ang kinita mo? Kung ako ay kikita ng pera mula sa paggawa ng proyekto, pahahalagahan ko ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng bahagi nito at paggastos ng tama. Hindi ko ito aaksayahin at gagamitin ko lamang sa mga importanteng bagay. Pinatnubayang pagsasanay. Ang service cost ay ang halaga o bayad na kinakailangan bayaran para sa serbisyo na ibinigay ng isang tao o kumpanya. Mga serbisyo na maaaring pagkakitaan. 1. Pagkukumpuni ng kagamitang yari sa kahoy o kawayan, gaya ng pagmamasilya. 2. Pagkukumpuni ng kagamitang yari sa metal, gaya ng pagtatanggal ng kalawang at pagtatapal ng butas sa tubo o yero. 3. Pagkukumpuni ng kagamitang dekuryente, gaya ng pagre-repair ng mga sirang appliances o devices. A. Service pricing method. Ang pagpili ng tamang pricing method ay nakadepende sa uri ng serbisyo, mga customer, merkado at estratehiya ng negosyo o serbisyo na ibinigay. A. Service pricing method. 1. Arawan. Ito ay isang uri ng service pricing method kung saan ang serbisyo ng isang manggagawa ay babayaran base sa itinakda o napagkasundo ang presyo ng kanyang serbisyo kada araw. Ang basic pay per day ng isang manggagawa ay 453 pesos ayon sa inilabas na Wage Order Number RB3-23 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB noong June 2022. 2. Base sa oras. Ito ay isang uri ng service pricing method kung saan ang oras na inilaan upang matapos ang serbisyo ay imumultiply sa kita bawat oras ng isang manggagawa. Halimbawa, kung 3 oras ang inilaan upang matanggal ang kalawang ng isang bakod na yari sa metal, ito ay imumultiply sa halagang itinakda ng kanyang kita bawat oras. 3. Kontrata o pakyawan. Ito ay isang uri ng service pricing method kung saan ang buong serbisyo ng isang manggagawa ay babayaran ayon sa napagkasunduang presyo ng kabuuang trabaho. B. Pagtatala ng mga materyales na gagamitin. Billing of materials. Itala ang lahat ng pinamiling materyales para sa serbisyo tulad ng masilya, papel de liha, pako, epoxy at iba pa. Ito ay karaniwang makikita sa resibo mula sa hardware shop na iyong pinagbilhan ng mga materyales. Iba't ibang bahagi ng billing of materials. 1. Materials. Dito nakatala ang lahat ng mga materyales na pinamili. Dito rin nakatala ang sukat, uri, brand at iba pang impormasyon ng materyales. 2. Quantity. Dito nakatala ang bilang ng pinamiling materyales. Ang mga halimbawa nito ay 1 kilo, 2 piraso, 1 galon, 3 kahon at iba pa. 3. Unit price. Dito nakatala ang presyo kada unit ng isang materyales. Halimbawa, ang presyo ng 1 kilong pako ay 70 pesos. Ang presyo ng 1 galon na rust remover ay 700 pesos. Ang presyo naman ng 1 piraso ng papel de liha ay 10 pesos. 4. Total price. Dito nakatala ang kabuang presyo ng materyales. Sa bahaging ito, imumultiply ang quantity at unit price. Halimbawa, ang unit price ng 1 galon na rust remover ay 700 pesos at ikaw ay bumili ng 3 galon. Ganito ang magiging computation. 3 gallon times 700 equals 2,100 pesos ang total price. Gamitin ang table sa ibaba sa pagtutuos ng pinamiling materyales. C. Pagpapataw ng presyo. Sa
Sa pagpapataw ng presyo, ugaliin na matutuos ang lahat ng ginastos at mga sweldo ng iyong mga manggagawa. Patawan lahat ng halaga, ngunit katamtaman lamang ang halaga nito. Maaari ring dagdagan ng 10% hanggang 20% ang puhunan upang masigurong hindi malulugi, upang mapamahala ang mabuti ang iyong kinikita. Marapat na itala lahat ang mga gagastusin o tiyaking hindi lalaki sa ginastos sa kikitain. Cost plus pricing, ang tawag sa pagpapataw ng presyo batay sa pinagdaanan ng produksyon. Halimbawa, ang sweldo ng ahente at tauhan sa transportasyon ng mga produkto. Demand pricing, ang pagpataw ng presyo na bumabatay sa nais ng retailer, wholesaler o ang pagbibigay ng discount batay sa dami ng supply. Competitive pricing ay ang pagpapataw ng presyo na mas mura sa parehong produkto sa katabing tindahan, ngunit hindi bababa sa puhunan. Upang makuha ang kikitain, i-multiply lang ang halaga ng puhunan sa porsyento ng patong. Ang magiging presyo nito ay idagdag ang makuhang halaga na kikitain sa halaga ng ginastos. Magtuos tayo. Panuto, sagutin ng tama kung ano ang tinatanong sa mga halaga ng materyales sa mga kahon na nasa ibaba. Si Nico ay may nagawang dustpan. Gumastos siya ng puhunan na may halagang 175 pesos. Nais niyang ibenta ito na may patong na 15%. Magkano ang kanyang kikitain at ano ang presyo ng isang dustpan? Ipakita ang ginawang pagtutuos upang makuha ang kasagutan. Sagot, puhunan 175 pesos, patong 15%. Solusyon, 15% ng 175 pesos equals 0.15 times 175 equals 26.25 pesos. Kikitain o tubo, 26.25 pesos. Presyo ng dustpan, 175 pesos plus 26.25 pesos equals 201.25 pesos. Ang kikitain ni Nico ay 26.25 pesos at ang magiging presyo ng dustpan ay 201.25 pesos. Kaugnay na paksa bilang 2, pagtutuos ng gastos gamit ang Microsoft Excel, ikatlo at ika-4 na araw. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, magbigay ng mga halimbawa ng ginagawa ng Microsoft Excel bilang kasangkapang pamproduktibo. Narito ang mga halimbawang sagot. 1. Pagkwenta ng mga numero tulad ng kita at gastos. 2. Paggawa ng talaan o listahan ng datos. 3. Paglikha ng graph o chart para makita ang resulta. 4. Pag-aayos at pag-uuri ng impormasyon. 5. Paggawa ng simpleng budget o plano sa pera. Ang Microsoft Excel ay isang malawakang ginagamit na software application na bahagi ng Microsoft Office Suite. Ito ay isang spreadsheet program na nagbibigay daan sa mga gumagamit na gumawa, mag-edit at mag-analyze ng numerical at tabular na datos. Isa na rito ang pagtutuos. Narito ang mga paraan sa paggamit ng Microsoft Excel sa pagtutuos. 1. Buksan ang iyong Microsoft Excel. 2. I-click ang blank workbook. Pagkatapos mailapat ang lahat ng datos, kwentahin ito gamit ang dalawang paraan. Ang paggamit ng formula sa pagtutuos gamit ang formula. Ito ay magsisimula sa equal sign na susundan ng open parenthesis at piliin ang mga cell na iyong ia-add. Sa dulo, ilagay ang close parenthesis at i-click agad ang enter.
Ang paggamit ng AutoSum. I-highlight ang mga cell na gusto mong tuusin. Pindutin ang AutoSum button upang makuha ang kabuuan o ang total ng lahat ng halaga ng iyong kinakailangan na materyales sa proyekto na ginawa. Paglalapat at pag-uugnay, gawain bilang isa, magtuos tayo. Tustusin ang mga binigay na datos sa ibaba. Gumamit ng Microsoft Excel para sa pagtutuos. Pagkatapos na maitala ang nakitang problema ay maaari nang kumpunihin ito gamit ang mga kasangkapan o kagamitan. Narito ang mga datos na inyong gagamitin. Ipasa ang iyong output sa susunod na session at siguraduhin na may pangalan at petsa ito. Narito ang sagot. Kabuuang puhunan, 199.34 pesos. Kita, 15% ng puhunan. 0.15 times 199.34 pesos equals 29.90 pesos. Presyo ng bangkito, 199.34 plus 29.90 pesos equals 229.24 pesos. Ang kikitain ay 29.90 pesos at ang magiging presyo ng bangkito ay 229.24 pesos. Pabaong pagkatuto. Tanong, bakit mahalaga na matutunan ang pagtutuos ng halaga o presyo sa produktong nagawa? Sagot, mahalaga ito para malaman kung tama ang presyo, may kita at hindi malugi sa puhunan. 2. Kung ikaw ay kikita ng pera mula sa iyong sariling pagsisikap, ano ang iyong gagawin at saan mo ito dadalhin? Bakit? Halimbawang sagot, mag-iipon ako at ilalagay ko sa alkansya o bangko para may magamit ako sa hinaharap at sa mga importanteng pangangailangan. Pagninilay sa pagkatuto. Saang bahagi ng aralin ang madali para sa akin? Bakit ito naging madali? At ano ang dapat kong gawin? Narito ang halimbawang mga sagot. Saang bahagi ng aralin ako nahirapan? Bakit ako nahirapan? Ano ang dapat kong gawin? Pagsusulit. Panuto, sagutin ng tama kung ano ang tinatanong sa mga halaga ng materyales sa mga kahon na nasa ibaba. Ilapat ito gamit ang Microsoft Excel. Isulat ang sagot sa sagutang papel o worksheet para sa gawaing ito. Narito ang mga datos na inyong gagamitin. Narito naman ang mga sagot. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!